Alright, ilang araw tayo na hindi nakalabas gawa nung nag-uulan mga sir. Bali no, last Wednesday pag uwi natin galing laro ng basketball sa company, may naramdaman ako dito sa motor natin mga sir. So bigla siyang umingay, sa may CBT, kaya hindi tayo nakapasok nung Huwebes ng umaga. Rest day OT sana natin yon mga sir, kaso hindi tayo nakapasok gawa nung chinek ko muna sa may CBT ko, kasi habang nasa biyahe tayo pa uwi, ramdam ko, rinig na rinig yung ingay mga sir, napakaingay. Parang hindi mo alam, parang may nagkakaskasan ba o kaya chinek natin kinabukasan. Napansin ko lang mga sir, nung binaklas ko siya, sobrang higpit ng belt, sobra talaga. Ngayon in-start ko siya na walang cover, so yun, ang ingay sobra. Sa akin siguro ang unang siguro, so hindi naman tayo lihiti mo na maalam sa masyado sa motor, kahit papaano nakakapagbaklas tayo, nakakapaglinis, kaya kinumpleto natin yung gamit natin para pambaklas na CVT. Pero yung mga diagnose na, yung mga bagay na hindi pa natin masyadong alam, so binaklas ko siya. So yun nga, ang una napansin ko nung prenes ko yung belt niya, sobrang higpit, kumbaga sana'y batak na batak siya. Kaya siguro masyadong persado dun sa part na, alam ko, sa may torque drive, yung part na maingay, sobrang ingay. Binaklas ko siya, yun, tinanay kong binaklas lahat ulit. Binaklas natin yung panggilid. Nga pala, bago yun, pinacheck ko pala to motor natin mga sir, kasi nga meron akong naririnig talaga na sobrang ingay. So ang suspecha ko is yung torque drive bearing. So tayo naman wala pa masyadong kaalaman, lalo sa pagbabaklas ng ganon, mga torque drive bearing. So hindi natin pa alam kung paano tanggalin, so kaya inilapit natin sa maalam, no? Kaso upon checking sa motor natin is hindi naman daw yun, kasi nung tinanggal, so nung pinaikot, so hindi naman daw maingay, no? Kaya hindi yon yung reason bakit siya maingay. Ang sabi sa atin is yung center spring, kasi mga sir, ang nakakabit na center spring natin is NCY brand na 1000 RPM. Kasi may napanood ako na vlog ni Sir Mel, so shout out Sir Mel. So regarding dun sa pag-upgrade ng CBT ng NMAX version 1, so sabi niya doon, sa center spring, so kung ano yung size ng stock, so dapat ganoon lang din kataas, or either mas mataas siya ng konti. Yun ang napanood ko sa vlog ni Sir Mel, no? Nagtingin-tingin ako dati ng mga center spring na 1000 RPM, so halos matataas pang Aerox NMAX version 2 yung center spring. So hindi ko siya kinabit or hindi ko siya binili. So bali ang nung na-check, nakita ko yung NCY brand, halos same yung height ng stock tsaka
nung NCY brand na 1000 RPM. So yun ang binili ko mga sir. So nag-ari naman siya. So yun nga lang, nung katagalan nga, so hindi ko lang alam kung yun ba yung cause bakit nagkaroon ng ingay. So pina-check natin. Oh, yun nga, ang findings nga ng mekaniko is sa center spring. Oh, nung nakita niya, nung binaklas, nakita niya mababa nga. Oh, nagano siya na hindi daw 'yon. Kasi nga malambot daw. Ewan ko lang, pumapagpag daw yung belt. Kaya ang ginawa, pinalitan ulit siya ng tinaas yung RPM, so ginawang 1.2. Tapos mahaba siya. So tinanong ko siya kung yung NMAX version to ba at NMAX version 1 same lang sa center spring. So sabi niya parehas lang daw. Kasi yung gamit ko daw, once na nag-upgrade daw from stock at nag-upgrade ng CVT, so hindi na daw aari yung ganun kataas. O sige, syempre tayo naman nakikinig kasi nga syempre sila matatagal na kumbaga sa larangan ng motor kumbaga bihasa na sila. So yun nga mga sir, nagpalit. So ginawa ko na rin, pinag-group na rin natin yung dating bell natin, yung lumang bell natin. So pinag-group natin ng fine groove lang para kahit papano may kapit yung lining natin. So yun, nung nakabit na siya, okay siya. So maganda yung arangkada niya. So sa dragging hindi ako masyadong kasi sanay na tayo sa motor natin na talaga madragging. So hindi ko siya ganoon naramdaman na nawala yung dragging. Pero yung hatak nagbago siya kasi sa arangkada maganda. Kumbaga nagre-react agad pag binirit mo agad yung kumakagat nga agad. So yun, ginamit ko siya, and after mga ilang araw, bumiyahe ulit ako pa Balibago. So trinay ko siyang pinatakbo ng lampas 100. Ayun na, biglang umingay ulit, no. So hindi, inayaan ko muna siya. Nagamit ko muna siya papasok. Ganun talaga, nararamdaman ko medyo maingay talaga, naging maingay ulit sa CVT ko. So yun nga, nung Wednesday ng hapon, pagpunta ko sa game namin sa company, pag uwi doon na, sobrang ingay na niya. Kaya kinabukasan, so hindi muna tayo nag OT, binuksan natin. So yun nga, gaya kanina na sabi ko, ang una napansin ko, batak na batak yung belt. Nung prines ko siya, sobrang banat na banat. Halos kala mo, feeling mo parang mapipigtas na sa sobrang banat ng belt niya. So ginawa ko, binaklas ko yung torque drive. Tinanggal ko muna yung center spring natin. So binalik ko yung 1000 RPM na NCY. Yung muna binalik ko. Then wala, yun lang naman ang binago natin mga sir. Binalik lang natin yung dati. Pero yung may groove na bell, so yun na yun, as is na siya. Hindi ko na muna binalik yung stock ko na walang groove. Then naka degree tayo ng drive pace fully. Naka degree tayo noon at naka straight 12 tayo na bola. So far naman ito, ngayon lang tayo nakalabas kasi nga nag-uulan ng ilang araw. Kaya ngayon lang ulit natin na testing. So far naman, so hindi ko nararamdaman yung ingay niya, kagaya nung Wednesday. Sa dragging, yun, medyo ulit siya. Bumalik yung dati na mas malakas ng konti. Pero hindi na masyadong big deal sa akin to kasi sanay na tayo sa ganito. Magli 5 taon na to motor natin at ito na rin yung nararamdaman natin araw-araw na
nakasampa tayo sa kanya. O sanay na tayo pagdating lang sa mga driving, kaya hindi ko masyadong pinoproblema yung dragging. Ang sa akin lang is yung mga nararamdaman ko ngayon sa motor natin. So unti-unti na tayong nakakaramdam ng mga, siguro ano na rin, sign na rin na medyo nagkakaedad na yung motor natin. At saka nga pala mga sir, ito maglilimang taon na siya. So ang tinakbo niya is 128,000 kilometers, no mga sir. So kung ikukumpara mo sa mga normal lang na kasing edad nito, is yung ganun takbuhan niya, hindi normal para sa kanila. Kasi dati nung nag-pandemic is ang naging trabaho natin ay delivery rider tayo, courier tayo dati. So lalamove tayo dati. So 3 years tayo naglalamove. So nag-decide lang tayong iwanan si lalamove kasi nga medyo bumaba na yung rate niya. So hindi kayang sumuporta na rin. Kaya naghanap tayo na mas magandang trabaho na mas medyo okay yung sahod natin. So yun, ngayon tinetesting natin siya, itong motor natin. Kasi nga sabi ko nga, umulan ng ilang araw, pero ngayon is makulimlim pa rin ulit. Pero kahit pa paano naman, sumilay naman ng haring araw. Kaya nakalabas tayo mga sir. Pumunta tayo ng Balibago. Sasabay na rin natin mamili ng mga paninda natin kasi may pasok na tayo ng Sunday. So pang night shift ulit tayo. Kailangan nating mag stock ng mga epektos natin. Kasi alam nyo naman, kailangan nating sideline. So wag tayo magdepende sa isa lang. So kung may mga pagkakataon at may nakikita tayong opportunity para kahit papaano pandagdag income, so push natin yan mga sir, di ba? Kaya ngayon pupunta tayo ng Balibago, mamimili tayo ng mga chichirya. So nagtitinda tayo sa company pag panggabi tayo kasi walang kantin. Mga chichirya, biskwit, kape. So yosi naman, meron pa tayong stock kasi ilang araw nga tayong hindi po nakapasok kasi may kailangan tayong ubusin na lead. Kaya nagamit ko siya. Kaya nitong last week halos 1 week tayo na pahinga. Wala kang ginawa kundi magbutingting sa bahay. Ito, magkalikutin tong motor. Kaya yun, may stock pa tayo na yosi. Ang bibili lang natin is chichirya, biskwit, kape, tsaka yung mga needs sa bahay. So far naman sa pakiramdam ko, so wala naman ako naririnig. Yung nga lang, malamang palitin na rin tong belt natin kasi sobrang ano na rin, batak, parang sobrang batak na rin siya. Kasi pag naka-idle siya, rinig mo yung pilantik ng belt na tumatama sa crankcase. Kailangan na yata natin magpalit mga sir. Pero sa ano niya, pakiramdam ko naman, nawala rin yung ingay niya. Pero hindi ko lang alam kasi hindi pa natin na-try na biritin talaga. So ito lang, chill ride lang muna tayo. So mamaya siguro tatry natin pag-uwi doon sa Greenfield. Medyo maluwag-luwag doon at mahaba yung diretsyon kalsada. So tatry siya natin doon kung mararamdaman pa natin yung ingay. Nandito na tayo sa Balibago mga sir. Hopefully mawala yung ingay. Kasi syempre bilang rider, so mahirap yung may nararamdaman tayo sa partner natin. Kasi siya yung gamit natin araw-araw, katuwang natin sa hanap buhay. So kailangan din nating alagaan. So far naman, yung ano naman niya is maganda. Kumbaga nagre-react agad siya. Siguro gawa na rin nung groove bell. So mas parang ramdam ko ngayon, gumanda rin yung ano niya, reaction niya sa silinyador .
Hindi gaya nung stock yung gamit natin. Ngayon ramdam mo yung konting pitik mo lang ba sa silinyador is nararamdaman mo yung kapit agad. So maganda nga na talaga pag may groove siya. Pero advice ko lang sa mga naka-stock pa rin naman, fine groove yung mga yung ipagawa nyo sa bell nyo. Kung plano nyo mag-upgrade at more on stock pa rin ang gamit nyo, so fine groove ang suggest ko para hindi masyadong matakaw sa lining. Kasi pag pino, makapit siya agad. Kung makakapit siya agad, hindi siya madaling mapudpod. So mamaya na ulit natin tuloy yung kwentuhan natin mga sir. So magpa-park muna tayo dito. Tayo mamimili muna ng stock natin.